Bukod sa pagkalat ng deepfake videos na ginagamitan ng artificial intelligence, hamon din sa Department of Information and Communications Technology ang mabantayan ang integridad ng eleksyon sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mamamayan, magkaisa! Tiyempo sa bisperas ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Nagmarcha sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila ang election watchdog na Kontradaya. Ang panawagan nila, mapayapa at malinis na eleksyon. At isang paraan raw para makamit yan ay ang pagkonsidera ng COMELEC sa hybrid election system. Sa ilalim nito, mano-mano ang bilangan ng mga boto, pero electronic ang transmission o pagpapadala ng mga datos mula sa mga vote counting machine. Totoo, ay naamin ko, babagal ang proseso ng pagbilang, pero at least may relative transparency kumpara dun sa mensahe ng COMELEC na magtiwala na lang tayo sa makina. Ang problema mo sa makina, kahit source code, hindi mo alam kung tumutugma ba talaga dun sa tamang aktual na pagbilang kasi hindi naman talaga naging transparent yung source code review. Pero bukod sa sistema ng pagboto at pagbibilang, lumulutang ding hamon ngayon ang pag-usbong ng artificial intelligence o AI. Nagpasample pa ang Department of Information and Communications Technology kung gaano kadaling napalitan ng mukha ng political analyst na si Richard Heydarian ang video ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA. Sa kabila nito, limitado lang daw ang magagawa ng DICT sa pagkalat ng ganitong klaseng content sa social media. It is not our position to block this content. We are all free to air our political opinions. This is a free country. And our right to freedom of expression is guaranteed by our Constitution. That said, what we actually want the social media networks to do is to label them. This is misleading. This is AI generated. This is taken out of context. Kaya para sa grupong Digital Pinoys, kailangang may masampulan sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Yun, yung mga gumagawa ng mga deepfake videos, sila ay liable sa batas, no? At dapat talagang ipataw sa kanila kung ano yung kaparusahan na pine-prescribe ng mga umiiral na batas dito sa atin. So nandyan yung anti-cybercrime law, nandyan yung online libel, di ba? Na pwedeng gamitin laban sa kanila. Marami sanang magandang maidudulot ang artificial intelligence, pero marami rin ang ginagamit ito sa panluloko, pang-scam at pagkakalat ng maling impormasyon. Kaya naman ang hamon sa mga otoridad, balansehin ang karapatan ng mga mamamayan sa pagpapahayag ng sarili o self-expression habang sinisiguro na tamang impormasyon lang ang ipinapalaganap. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.